grabe. Ayun yung alon, no? Funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Ilang motor kayo? Ilang motor? Hey, swing the... Good morning guys, time check tayo. Eksakto 9 AM at nandito kami ngayon sa Pulangi, Albay. Always down and ready to ride. Yo, good afternoon sa inyong lahat guys. Welcome dito sa ating panibagong video. At ngayong araw, ang aking ikalimang biyahe Manila to Leyte. At ngayong buwan ay December, no? So magpapasko tayo. Doon tayo magpapasko ngayon sa Leyte. So oras ng biyahe natin ngayon guys, magsisimula yung ating biyahe dito sa Quezon City 4:25 PM. Alas 4:25 ng hapon yung ating biyahe. At ayun nga, ito ang aking ikalimang biyahe Manila to Leyte. Grabe, parang ginagawa ko lang daw Batangas, no? Yung Leyte o ginagawa ko lang daw na medyo magkalapit lang na lugar. Pero alam mo na, nakasanayan na natin na kapag umuwi tayo sa probinsya ay nakamotorsiklo tayo, no? At meron nga pala akong angkas ngayon, yung aking pinsan na si Saldi. Pero siya ay nandun sa Alabang naghihintay. So dadaanan natin ngayon sa Alabang. Doon tayo dadaan sa service road. Di muna tayo dadaan dito sa may bandang Antipolo papuntang Mabitak, no? So paano ulit tayo? Alabang tayo papuntang Laguna at Calamba. Yun yung dadaanan natin. Kasi yung pinsan ko na angkas ko, yung backride ko ngayon, kasi Saldi ay doon nag-aantay sa Alabang. So doon kami mag-meet mamaya sa Alabang. At nag-message siya na papunta na rin daw siya. So ayun, ikalimang biyahe. Naway maging ligtas pa rin itong biyahe na to. Naway maging maayos, maging masaya, enjoy lang sa magiging biyahe. Mahaba-habang paglalakbay na naman to. Halos 1,000 kilometro mula rito sa Maynila or mula rito sa Quezon City papunta doon sa Kalubian, Leyte. Kahit ano pang hinihintay natin, diretso na natin yung ating biyahe. Let's go! Ngayong 2023, ito yung aking pangatlong biyahe. So last na biyahe ko ay noong July, tapos noong November naman, and then ngayon pangatlo sa taon na to, no? Ngayong 2023. So ito yung aking panlimang biyahe. Masusubukan na naman dito yung aking determinasyon, masusubukan na naman dito yung tatag at haba ng pasensya. Lalo na, depende na lang kung meron tayong madadaanan ng mga stranded na biyahe, kung meron tayong may experience na hindi yun naman maganda. Pero sana, siyempre, lahat tayo gusto maging maayos, maliwalas at ligtas itong biyahe na to. Unwrap Christmas Play. Wow, so dito tayo ngayon sa Pasig. Ito ay tulay ng Pasig. Tapos pag tawid dun sa kabila ay Taguig City na, you know, Ilog, Pasig. Wow, ang laki ng manok, oh. Bounty Fresh chicken raised with no antibiotics. Ay, hindi pa pala to Taguig, Makati pa pala. Pagtawid pala ng tulay ng Pasig, Makati pa pala. Oo nga, no? Ayun, Makati. Tapos sa unahan, BGC, Market. Siyempre Taguig na yun, no? Ayun nga, at nagkalituhan pa kami nung pinsan ko. Dalawa nga pala yung soko rito sa Alabang. Meron doon at meron din doon sa kabila, sa tabi ng Star Mall. Pero okay lang yun, malapit lang naman. Puntahan ko na lang siya. Oo nga pala, dalawa pala yung sogo rito. Di ko napansin. Ayun, may sogo rito. Yo, brother, what's up? Ganera ka? Saktora? May traffic dito eh. Dalawa pala yung sogo dito, meron din doon sa kabila.
Full pack yung bagahe namin ngayon guys. Ayan, tinatali ng pinsan ko yung kanyang bag. Around 6:30 PM nang kami ay mag-ride out dito sa Alabang, Muntinlupa. Tinry ko na ganitong oras ang biyahe para ma-experience ko naman. Okay naman yung biyahe dito sa may Alabang ka manggagaling papuntang Calamba, Laguna. Pero ayun nga lang, sobrang traffic yung mararanasan mo. Hindi lang traffic, as in sobrang traffic. Kung kayo ay manggagaling sa Metro Manila, meron kayong dalawang daan na pwede nyong pagpilian. Una dito ay magmumula sa Alabang, palabas ng Laguna, diba pang bahagi ng Laguna. Ikalawa naman ay sa Antipolo, papuntang Pagsanhan, Laguna. Pero yan ay depende sa oras ng pag-alis nyo. Advisable na kapag umulis kayo ng hapon o kaya gabi sa Metro Manila, mas maganda na dumaan kayo sa Antipolo papuntang Pagsanhan, Laguna. Yun nga lang, matatarik ang daan doon at medyo madilim ang mga lugar kaya nakakatakot kung first time nyo. Pero kung gusto nyo namang patag lang ang dadaanan nyo, dito na kayo sa may Alabang, Muntinlupa papuntang Calaban, Laguna. Yun nga lang, medyo matraffic kaya konting pasensya lang. Yo, good evening guys. So, andito kami ngayon sa San Pablo City, Laguna. At nag-stop over muna kami dito sa 7-Eleven guys, no, para magmerenda muna at magkape. So, ayun yung motor namin guys. Grabe, full pack yung aming bagahe. Ito yung backride ko, si Brother Saldi, pinsan ko guys. Ay, nagkape kami. Tapos, may merenda kami, no. Yan, shoutout nga pala sa mama ko na nagluto ng burger at saka hotdog na merenda namin ngayon. Sobrang sarap, grabe. Bandang San Pablo, Laguna pa nga lang ay naranasan na namin ang panakanakang pag-uulan. Kaya naman, pag ganito ang panahon, syempre dahan-dahan lang tayo sa pagpapatakbo. Dahil di kalaunan, ay nakarating na rin kami dito sa Old Zigzag Road dito sa Timonan, Quezon. Yo, good evening guys. So, time check tayo, ang oras ay 10:37 PM at nandito kami ngayon sa Bitukang Manok. Ito yung bungad, no, ng Bitukang Manok. Ngayon, so may mga tindahan dito. So, huminto muna kami, stop over muna para matanggal yung init ng puwet at mag-stretching ng kaunti, no. So, yung papunta doon, yung packet doon guys, yung nagpapuntang Bitukang Manok. So, yan yung bungad, no. Ayan si pinsan ko, si Saldi. Nanigarilyo muna, pantanggal lamig daw. Pero tayo naman, di naman tayo nag-yosi or di naman ako nag-yosi. So ayan, maraming mga biyahero kaming nadaanan, maraming mga naka-van. Pero yung ilang mga nakamotor, konti pa lang, no. So, ito yung bagay namin. Ayan, so kung makikita ninyo, nakakapoti kami guys. Kasi mula pa lang doon sa may Santo Tomas, Batangas or hanggang doon sa may San Pablo, Laguna ay nabutan na kami ng ulan. At nagkapote na kami para at least pagdating namin dito or sa mga madadaanan namin ay handa kami sa magiging ulan. Kasi naman ay mayroong bagyong paparating, bagyong Kabayan yata yun. Ngayon ay December 17, no, araw ng pagbiyahe namin ngayon. Yun guys, so tapos na kami makapagpahinga kaunti or saglit. At ang oras ay 10:54 PM ito at paakyat na kami ng Old Zigzag Road or Bitukang Manok dito sa may Atimonan, Quezon. At grabe, wala masyadong dumadaan, kitang-kita nyo. Napakadilim at nakakatakot. Grabe, ganito pala pag dumaan ka ng ganitong oras. Nakakatakot. Ganda umaga po, ma'am. Di ako makapagbigay, nagdadrive ako. Meron pag-abot. Yo guys, time check tayo, 12:24 AM at dito kami galing sa loob ng 7-Eleven. Kami ay nagkape at nagmerenda na rin ng hamburger tsaka yung pinabaon sa amin na hotdog tsaka hamburger nga. Pinabaon sa akin ng mama ko na nagluto noon. Shoutout nga pala kay mama dyan, thank you so much no sa
pabaon, at least meron kami nakakain sa biyahe dahil para mas makatipid. So nandito kami ngayon sa Plaridel, sa Quezon Province pa rin kami. Tagal-tagal pa yung biyahe namin, nadidelay kami dahil sa sobrang lakas ng ulan, tsaka ang dami namin nakakasabay na bus, kaya nag-iingat kami at binabagalan ko lang yung pagpapatakbo. Ang dami namin nakakasabay, guys. Syempre dahil tapos na kaming nakapag-merienda ngayon, or tapos na kami nakakain, nabusog na kami, at kaya naman ngayon ay magre-ready na ulit kami para bumiyahe. At ano pa yung nandun natin? Let's go! Let's go! Yun, so nag-mandatory stopover muna. Dito tayo ngayon sa Gateway to Bicolandia. Yung arko na yan ay boundary ng Calauag, Quezon, at pagtawid dyan ay Camarines Norte. Pero dun sa unahan, Tagkawayan naman yung Quezon Province pa rin, no? Yan, so pag bumabiyahe tayo, dito tayo kay Kuya. Dito tayo lagi humihinto. Pang ano ko na to, pang 5 biyahe. Yan, so mandatory kape tayo dito, yan sa tindahan ni Kuya. Pag dadaan kayo rito, no, ayan sa may arko ng Bicolandia. Ito Calauag po ito, no, Calauag. Tapos dun tayo din, Camarines Norte. Tapos dun Tagkawayan, Quezon ulit. Yan, so time check tayo, guys. Ang oras ay 2:23. Yan, 2:23 ng umaga. At dito tayo sa Gateway to Bicolandia. Ganda pala siya pag gabi. May ilaw. Napundi yung taas. Napundi. Ayun yung arko. So parang ngayon kami pa lang yung bumabiyahe ngayon ng nakamotor dito, as in wala pang masyadong, wala halos na tao. Ayun, oh. Yan, hindi lang masyadong kita yung nakalagay Alay sa Diyos, Camarines Norte, Alay sa Bayan, Gateway to Bicolandia. Dito tayo. Every time na bumabiyahe ako, no, ay dito tayo nag-stop over lagi para magkape at para may masmasa ng kaunti. Alright. Brad, pas muna, pas. Puro kape. Wala. Para magising. Ito na nga pala yung itsura ni ADV ngayon. Grabe, sobrang putik na niya, oh. Diesel niya. Magkapay nga. Magkatuos na niya. At tapos na nga kaming magkape dito sa Gateway to Bicolandia. So biyahe na kami ulit. Ang oras ay 2:46 AM, guys. Alas 3 na ng umaga at dito kami ngayon sa yung gateway, yung arko ng Bicolandia or ng Bicol at ng Calauag, Quezon. So ride out na kami, ingat sa biyahe. Sana hindi na kami ulanin, grabe, nakakapote kami buong magdamag. Kaya naman, let's go. Yo, time check tayo, guys, no, 3:36 AM. At andito na tayo ngayon sa probinsya ng Camarines Sur. Kakapasok lang natin mula doon sa Tagkawayan, Quezon, ay nakatawid na tayo dito sa Camarines Sur. Hindi pa man kami lubusan nakakalayo dito sa Camarines Sur ay nakaramdam na kami ng kaunting antok at pananakit ng puwet. Kaya naman huminto muna kami dito sa may kubo na parang waiting shed. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.
Good morning sa inyo lahat guys. So andito tayo ngayon sa Kabutagan Lupi, Camarines Sur. So nagpahinga kami doon sa kubo na yan. Ayan, yung pinsan ko si Saldi ay natulog muna siya. Tapos kanina ay nakatulog na rin at nakailib na rin ako saglit dahil sobrang nakakaantok na sa biyahe, no? At ito yung panahon ngayon dito sa Camarines Sur, medyo maulap na medyo umaambon to kanina. Dahil nga merong bagyo na naglandfall doon sa Mindanao, yung bagyong Kabayan. So ito na itsura ng ADV ngayon. Dahil sobrang maputik yung aming dinadaanan at maulan. Yung aming biyahe, ayan yung itsura ni ADV. Grabe, yung box yun. Isang extra na yung bagahe. Tignan nyo yung nangyari dun sa motor. Sobrang alikabok na. Sobrang maputik na yan. Ayan. So time check pala tayo. Ang oras ay eksakto alas 6 ng umaga habang sinushoot ko itong video na to. At ayun, pahinga lang kami dito para naman kahit ma-delay sa biyahe, ang mahalaga ay okay naman at ligtas naman, no? Dahil pag inaantok, pahinga lang ng konti. Dito tayo sa Kabutagan Lupi, Camarines Sur. Yung next na bayan nito ay bayan ng Sipokot sa Camarines Sur pa rin. Ayan. Huli na lang at meron kaming nahintuan na kubo at yun, nakahiga kami kahit papano. So maya maya ra-ride out na rin kami para at least makahabol kami bago magtanghali, makarating na kami ng Matnog Port. Kaya sana maging safe pa rin itong biyahe namin at sana hindi kami abutan ng malakas na ulan dahil sobrang hassle sa biyahe nung pag merong malakas na ulan. So anong hinihintay natin? Tara, let's go. Bangus, tilapia. Sira po na liga, sira. Alright. Isugo, bangus, tilapia. Let's go. At maliwanag na nga. Time check tayo guys, 6:44 ng umaga at nandito kami ngayon sa Camarines Sur. Yung next na bayan nito ay ang Sipokot. Punta na kami ng umaga sa Camarines Sur. May malaking toyo. Malaking toyo. Grabe din yung bagahe nito. Ano namang uuwi din ng probinsya to. Good morning guys. Oras alas 8 eksakto ng umaga, 8 AM. Andito kami ngayon sa Naga City. Yung next na bayan nito ay Pili, Camarines Sur pa rin. Tapos yung susunod na yata nito ay Pulangi, Albay, tapos Legazpi City. Siguro makakarating kami ng Matnog nito around 11 AM yata or 12, ganyan. Tagal ng biyahe namin ngayon, no? Kasi bukod sa maulan ay nagpahinga din kami. Kada pahinga namin minsan 20 minutes, no? Mayroong 25 minutes, ganyan. Okay lang naman na matagal ng biyahe. Mahalaga, ligtas na makakarating at maayos na makakarating. Anin mo naman yung mabilis ka makakarating, wag naman sana. Pero alam mo na, medyo din alanganin yung biyahe. Sa kaliwa natin ay ang kung makikita nyo sa video, ayan yung ating Mayon Volcano. Pero dahil maulap ang ating panahon ngayon, natatakpan siya ng kaulapan at hindi natin papansin yung kanyang kagandahan. Okay naman yung panahon, kanina umambon-ambon.
Pero ngayon, so far so good na ulit. Tapos, kakaliwa tayo rito. Nakalagay doon, Legazpi City. Dito tayo. Time check tayo. Ang oras guys ay 8:43 AM at nandito kami ngayon sa ano na to, Albay na to. Kasi ito ay ano pa pala to, Nabua, Camarines Sur. So after ng Nabua, susunod na lalawigan o probinsya na ay ang Albay. So yun ang pagkakalam ko, ang dulong bayan ng Camarines Sur ay ang Nabua. Then after nun, yung susunod na ay Albay. Tama ba? Ito ang delikadong riles, no, dito. Naku, marami na didisgrasya sa riles na yan kasi hindi masyadong halata, lalo pag gabi. Marami nang na-aksidente dyan. Kaya pagdadaan kayo sa mga riles ng tren dito sa Bicol tsaka sa Quezon Province, talagang pagkaingatan ninyo yung pagdaan para hindi kayo mapahamak. At magpagas muna tayo dito guys. Yeah. Good morning guys, time check tayo. Eksakto 9 AM at nandito kami ngayon sa Pulangi, Albay. Nagpagasolina, ito yung pangalawang pagpapagasolina ko. Yung unang pagpapagas ko mula Metro Manila ay doon sa Atimonan, pagbaba ng Bitukang Manok. Tapos ngayon pangalawa dito sa Pulangi, Albay. At ngayon yung almusal namin, ito meron pa rin kaming baon dito. Shoutout nga pala sa mama ko na nagluto ng hamburger tsaka ng hotdog sandwich, napakasarap. Kaya meron kaming binabaon ngayon at nakakatipid kami sa gastos sa pagkain. Yo guys, hindi pa man kami umaalis dito sa aming pinaggasolinahan at dito sa aming pinag-stop overan dito sa Pulangi, Albay, ay ito, inabot na kami ng ulan dahil nga merong bagyo ngayon, yung bagyong Kabayan. At ito, naabutan na kami ng ulan, kaya syempre ano ba bang gagawin para makabiyahe kami? Magsusuot kami ng aming mga mahiwagang kapote. Outfit check. Converse, kapote, inyong jersey, sling bag na black, watch, at kapote na binili sa Litex. Guys, ito na yung outfit check natin, oh. Outfit check. Hoodie, sleeves, terno na sleeves, terno na pants, kapote, outfit check. Ilang oras nga ang nakalipas mula sa Pulangi, Albay ay nakarating na kami dito sa Matnog sa Sorsogon. Napakaganda na ng kanilang kuhaan ng ticket dahil ayos na at hindi ka na palipat-lipat pa. Kaya naman pagkadating dito ay agad-agad na kaming kumuha ng ticket. Ang pinili nga pala namin na sasakyang barko ay ang Fast Cat. Medyo may kamahalan lang ng konti, around 1,000 pesos yung binayaran namin. Medyo may kamahalan lang dahil yung choice ko ay doon sa area ng barko na mayroong air-conditioned room. Para doon na rin kami makakapagpahinga at makakaidlip kami ng maayos. Yun guys, at nakakuha agad tayo ng ticket, no? Ngayon ay December 18, 2023, Christmas break, pero nakita natin dun sa kuha ng ticket kanina. Ang ganda kasi naka-organize na at pwede nang magamit yung nila, opisina dun para sa pagkuha ng ticket. Maganda. Abilis lang, walang pila ngayon. Hindi tulad nung last November, nung Undas at nung barangay election, grabe, sobrang haba ng pila, 'di ba? Na-stranded pa nga kami ng 12 hours bago kami nakasakay ng barko. Pero ngayon, hassle free, mabilis na. Pero syempre depende naman yan sa panahon or depende naman sa kung anong petsa bumabiyahe. Syempre pag peak season talagang sobrang daming bumabiyahe niyan, lalo mga nakamotor.
Yung ticketing outlet ng Matnog Port, napakalayo doon sa mismong port nila. Ginawa nila yon para hindi ma-congest yung mga truck na nandoon. At least kapag malayo yung ticketing outlet, doon sila nakatambay sa malayo, hindi sila magsisiksikan doon banda sa may port para organize. So around 1 PM kami nakarating doon sa kuhaan ng ticket. Hanggang sa ayun 1:47 PM ay kompleto na, nakakuha na kami ng ticket. Kaya diretso na kami dito sa port. Siyempre pagpapasok tayo dito sa port, kinakailangan ipakita natin yung ating ticket. Afternoon po. Fast cut, sir. Okay po. Thank you po. Yan, medyo malakas yung hangin, no? Yan, kung mapapansin ninyo sa mga sayaw-sayaw yung mga puno rito tsaka mga halaman, dahil medyo malakas ang hangin gawa nung hanging amihan ito. Pero ang nagpapalakas doon nito ay yung bagyo na naglandfall sa Mindanao, yung bagyong Kabayan or bagyong Sikabayan. Yan, yung isang ticket kinuha ng guard. Ito, papakita natin tong mga to. Good afternoon po. Tapos next po sa Coast Guard po. Thank you po. Yan, tapos yung last part na pupuntahan natin ay yung dito sa may Coast Guard. Sana naman makasakay kami ng barko bago naman kami abutin ng ulan. Saan ba yung Coast Guard nandito? Yan, baba, Brad. Hello po. Thank you po. Yan, ganun lang kadali guys, Coast Guard. Tapos diretso na tayo. Tara bro, diretso na rin tayo. Para makasakay tayo bago tayo abutan ng ulan. Yeah, wait lang, ikot lang ako. Alright. Hala. Natin kung priority dito yung mga nakamotor. Yeah. Fast cut, saan ba yung fast cut? Yun. Ma'am, excuse.
Ma'am, saan yung sa fast cut, ma'am? Sa fast cut po. Sa kabila po, kabila. Kabila daw at umaambon na. Tayo tayo dyan. Ala. Baba Brad, tulak mo Brad. 1, 2, 3. Tara, tara. Doon daw sa kabila, fast cut. Alright, ayun o, fast cut. Sa kabila. Ako, nakakatakot naman dumaan dito. Baka mabulahaw tayo dito. Ayun o, fast cut. Fast cut po, sasakay pa lang. Apo. Sasakay pa lang kami. Pinapauwi nyo na kami. Sheesh! Grabe ang alon. Sir, fast cut po. Shit! Brad, baba ka na Brad. Gilid muna raw, wala tayong masisilungan. Fast cut kayo tol? Fast cut? Grabe. Saan ka papunta? Saan ka papunta? Cagayan? Mindanao ka pa pala, layo mo pa. Layo mo pa. Leyte kami. Leyte. Ikaw lang mag-isa? Ilang motor kayo? Ilang motor? Dami nyo pala. Kayo na pa kayo nakapila? Oo, di tayo papapasukin ito. Sheesh! Lakas na ng ulan. Mamaya pa daw kami papaakyat sa barko. So grabe, ayun yung alon oh. May kisilong muna kami dito. Sir, pwede makisilong sir ah. Salamat po. Lagay ko lang sana to sir. Thank you po ah. Mamaya pa pala kami ano dyan, paakyatin. Yan, kahit dito lang. Shout out po. Pauwi na po kami ng Mindanao. Shout out Quezon City branch, shout out Quezon City branch, Ronaldo Lumis. Good afternoon guys, welcome sa ating video no. So andito na kami, nakasay kami ngayon sa fast cut. At ang oras ngayon ay 3, eksakto 3 or 3:04 PM no, alas 3:04 ng hapon. So yan, kasama ko yung pinsan ko si Kyrie Irving, ay si Brother Sildy pala. At ayun, nakarating kami dito sa Matlog Port around 1:30 PM. Syempre nag-asikaso pa ng ticket etc. ng mga dapat pang kunin bago makasakay. Tapos bago kami sumakay dito sa fast cut, eh naghintay muna kami kasi kakababa or nag-unload lang. No?
At dito nga kami pumesa dito sa deluxe na kanilang dito sa parte ng fast cut para at least komportableng makakatulog tsaka makakapag-relax yung katawan sa mahabang biyahe na naman pagtawid natin ng Samar. Dito kanina ay medyo malakas ang hangin, tapos medyo maulan din, tsaka malalakas yung alon, pero wala namang storm signal, kaya pinagpapatuloy pa rin yung pagbiyahe ng barko. So gagawin namin dito ngayon ay ayan, ang ginawa namin, nagbihis kami dahil basang-basa kami. Kahit nakakapote, syempre nabasa pa rin kami dahil sobrang lakas ng ulan kanina, lalo na sa parting Sorsogon na sobrang lakas, doon kami naabutan na sobrang lakas ng ulan. At kaya nagpalit kami ng damit. So ito yung mga ibang gamit namin, ay yung kapote, iba pang bag, tas ng helmet namin. Ayun, so ang gagawin namin dito, matutulog para pagtawid sa Samar, diretso na 10 hours na biyahe papunta naman sa amin sa Calbian Leyte. Kaya tara. So guys, dito na kami ngayon sa Allen, dito sa Northern Samar. Nadaong na yung ferry boat. Baan na kami. Yan na bukas. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Allen, sa Northern Samar, at nakarating kami rito 5:30 PM, no, mag-alas 6 ng gabi na. So ayan sa ADB, yung ibang mga sasakyan dito. Yan, kung dediretsoy namin yung biyahe papunta Calbian Leyte, siguro makakarating kami ng mga bandang 4 to 5 AM ng madaling araw mamaya. So ngayon, pagdating namin dito sa Northern Samar ay kakain muna kami ng hapunan and then babiyahe na kami. Sana hindi kami ulanin sa biyahe para dire-diretso makarating na kami ng maayos at makarating ng ligtas at hindi kami mababasa sa aming biyahe ngayon dito mula sa Samar papunta sa Calbian Leyte. Let's go! At dahil oras na nga ng hapunan, huminto muna kami dito sa isang karinderya malapit sa port para kumain. Fight. At matapos kumain, wala na nga kaming hinintay pa na panahon at bumiyahin na nga kami sapagkat madilim na dito sa Samar. Alam naman natin na dito sa Samar ay sobrang grabe yung mga lubak ng mga dadaanan mo sa mga kalsada. Agay, ay putik ka. Agay. Yo, good evening guys. At ang oras natin ngayon ay 8:25 PM. At nandito kami ngayon sa Santa Margarita, Samar. Lagpas lang to ng Calbayog City. At ang sunod namin na pupuntahan ay ang Catbalogan City. Dito kami ngayon sa Sea Oil. Nagpagas muna kami at nakita namin na Paskong-Pasko talaga dito sa Santa Margarita, Samar. Yan, kung makikita ninyo, ito yung park nila.
Orion Plaza, may mga pailaw. At meron pa kayo narinig na nagbibideo, okay. So nagpahinga muna kami dito. At nagpalamig lang ng puwet kasi medyo masakit na at mainit na sa puwet. At maya after mga 5 minutes, babiyahe na rin kami. No? Let's go! Around 11 PM nang kami ay makarating sa Catbalogan City. Doon pa lang naramdaman na namin na medyo masakit na sa katawan at sobrang nakakapagod na yung aming biyahe. Dala na rin ang antok at puyat na nararanasan namin. Kaya naman naghanap kami doon ng mga hotel na pwede naming tuluyan para makapag-overnight stay kami at makaidlip kami at makapagpahinga. Pero sa kasamaang palad, sa pag-ikot namin ay halos lahat ng mga hotel sa Catbalogan City ay puno at fully booked na. Wala akong ibang naisip kundi maghanap ng waiting shed na safe at pwede naming tulugan. At napadpad kami dito sa isang waiting shed sa kahabaan ng National Highway dito sa bayan ng Paranas sa Samar. Dito na namin piniling matulog. Yo, good morning guys. Ang oras ay 5:15 AM at dito kami sa may Samar State University Paranas campus. Dito kami natulog dyan sa may kanilang waiting shed. Natulog kami dyan around 1 AM tapos 5 AM na, siguro mga 4 hours kaming natulog. So ayun, mag-uumaga na at diretso na kami sa aming biyahe. Natulog muna kami sapagkat hindi na kinakaya, sobrang antok na. Kaya tara, ride out na ulit. Yo guys, at andito kami ngayon sa Santa Rita, Samar na kami. Patawid na kami ng San Juanico Bridge. Dito kami pala kumain muna kami ng umagahan. Ang oras ay 7:38 pero dumating kami dito eksakto 7 AM dito sa parte ng Santa Rita. Tapos ito, patawid na tayo ngayon ng San Juanico Bridge. After ilang oras na biyahe na makatawid na tayo dito. Makakatawid na tayo ng San Juanico Bridge. Yun. Ayun na, meron na nakalagay doon, welcome to San Juanico Bridge. Walang kakupas-kupas, ang ganda kapag ikaw ay dadaan dito sa San Juanico Bridge. Mapapatulala ka sa sobrang ganda ng mga tanawin, yung mga puno, yung mga karagatan, yung mga kaulapan na iyo makikita. Makikita mo kung gaano kaganda ang kalikasan sa pamamagitan nitong tulay ng San Juanico. Ito, nakikita ninyong isla sa harapan natin guys. Ayan yung isla ng Leyte. At nandito na tayo sa Tacloban City. Ay, grabe.
kapag nakakatungtong ka na dito sa Leyte, particular dito sa city ng Tacloban, ay parang nawawala na lahat ng pagod sa buong biyahe mo mula Bicol hanggang Samar, inulan, uminit, naputikan at marami pa. Pero pag alam mong malapit ka na sa pupuntahan mo, talagang maluwag na sa pakiramdam. Parang yung pagod mo ay biglang nawala, napawi lahat, parang nabura, no? Kasi ang nasa isip mo lang ay makakarating ka na sa lugar kung saan mo gusto. Kaya naman guys, nandito na tayo sa Tacloban City. Ayun, welcome na tayo. Welcome to Tacloban City, Philippines. Mula rito sa Tacloban City ay patawid na tayo ng Palo, Leyte. Yan, yung arco na yan ay ang boundary ng Palo, Leyte at saka ng Tacloban City. So andito na tayo sa Palo, Leyte. At pagtawid natin sa Palo, Leyte, nararamdaman natin na medyo malakas-lakas ang hangin. After sa Palo, dito na tayo sa Santa Fe, Leyte. Ayun, welcome to Santa Fe. So ito yung bayan ng Santa Fe. Katabing bayan lang to ng Palo, Leyte. Yeah. Alright guys, time check 9:18 AM. Andito tayo sa Barangay Limon, dito sa Capoocan, Leyte. Yung diretso na yun papuntang Ormoc, dito tayo sa may kanan. Yan. Yung diretso naman na ito papuntang Naval Biliran Island at papunta sa amin sa Kalubian, Leyte. Kaya estimate na oras ko, siguro mga 1 oras pa bago kami makarating doon sa aming bayan sa Kalubian, Leyte. Nakita natin medyo makulimlim, malakas ang hangin. Pero sana naman makarating muna kami sa bahay namin bago kami abutan or bago bumuhos yung malakas ng ulan, para naman alam mo na, hindi hassle sa biyahe. Kaya ano namang hinihintay natin, nandito na tayo, malapit na. Let's go. Pag diniretso natin yun guys, papuntang Biliran, dito tayo kakaliwa, puntang Kalubian. Dadaan tayo ng Calaguasi Bridge. Yan yung lumang Calaguasi Bridge. Yung kabila ay ginagawa pa. Yun o, Calaguasi Bridge na tayo. Yo guys, time check tayo, 9:57 AM. At andito na kami ngayon sa Kalubian, Leyte. Ito na yung bayan namin. Pero mula rito sa mismong bayan, doon papunta sa barangay pa namin, sa barangay Inalad, ay around 30 to 40 minutes pa yung babiyahiin. Pero at least andito na kami, nakarating na kami ngayon dito sa aming bayan. At ayun, andito na kami, no, 9:57 AM kami nakarating dito.
Yo guys, isang magandang umaga sa lahat. Ang oras ay eksakto 10 AM. Nandito ako ngayon dito sa Kalubian Park. At dito naman sa kabila ay ang Kalubian Port or Pantalan. So nakarating kami dito sa Kalubian Leyte ay ngayong oras na to ay mga alas 10. So ito na yung bayan namin. Kaya ito yung aking ikalimang biyahe Manila to Kalubian Leyte. Kaya thank you so much guys no, sa mga nanood ng video na to. Please huwag niyo kalimutang i-like tsaka pa-subscribe ako para sa mga future videos natin. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo. Sa mga gustong itanong, mag-comment lang din kayo sa ating comment section. Hanggang sa susunod na biyahe natin, fifth ride Manila to Leyte. Bye bye.